So, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa ketungin, sa pinagaling ng Panginoong Yesus na isang ketungin. Ayan. Alam niyo po ba na kung mababasahin po natin, kung bibigyan po natin talaga ng pagninilay ang ebanghelyong ito, maikli lang, 5 lang. 5 ba? 40, 41, 42, 43, 44, 45. 6 na verses lang po. At pero napakalaman ng ebanghelyong ito. Ang pangunahing mensahe ng Panginoon ng ebanghelyong ito ay ang habag at ang kapangyarihan ni Jesus. Amen? No? Kasi kung walang habag, hindi niya bibigyan ng kagalingan yung ketungin. Amen po? Sabi ng ketungin, kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. No? Yung isang ketungin, isang lalaki na may ketong, ito po yung sakit sa balat. So talaga naman, kaya ngayon ang nangyayari, itong mga ketungin na ito ay angkas. No, hindi sila pwedeng lumapit. Kahit nakapag-anak mo yan, no? Kung makikipag-usap man lang, nasa malayo. Hindi pwedeng lapitan. Hindi po katulad ngayon na mayroon ng gamot. Pero before talaga, nakakaawa sila, nakakahabag. Kaya gano'n na lang po yung habag na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Okay, no? Siyempre, yung kagalingan, hindi naman po ito mangyayari kung hindi lumapit. Kung hindi po lumapit yung ketungin, hindi siya mapapagaling. At hindi lang po paglapit, kundi nandoon din po yung kababaang loob ng ketungin at lumuhod kay Jesus. Diba tayo rin, kahit na may ketong tayo, may sakit tayo, meron tayong pagkakasala, ganun din po yung ginagawa natin. Amen po ba? Lumalapit ba tayo sa Panginoon? Lumalapit tayo. Kasi alam natin na walang ibang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Walang ibang magpapagaling ng ating karamdaman, kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan naman natin ang biyayang ito ng Panginoon sa atin. Ayan. Siyempre, hindi rin po gagaling ang lalaking ketungin kung hindi tumugon ang Panginoon. No? Pagtugon. So, nandun yung habag. Hindi pwedeng hawakan. Pero hinawakan ni Jesus. Hindi siya nagdalawang isip na hawakan, baka mahawa ko. No? Hindi siya nagdalawang isip na baka mamaya ako rin ay ma-outcast. Dahil pagka nagkaketong siya, hindi siya rin pwedeng makisalamuhan. No? At pinagaling ng Panginoon ang ketungin sa isang salita lamang. No? Okay. And of course, may utos. Ano yung utos? Huwag ipagsabi. Tanungin ko po kayo, bakit huwag? Kasi pupuntahan siya. Dudumugin siya. Pero di ba, pagka tayo may blessing tayo mula kay Lord, kailangan sabihin natin, di ba? Kailangan ipahayag natin kung gaano kabuti ang Diyos. Nung pagkakataon ito, ayaw mo nang ipagsabi. Kasi nga naman, una, dudumugin. Pangalawa, magkakaroon ng, syempre, gulo. Pangatlo, hindi makakapasok sa mga bayan-bayan ng Panginoon. Diba? Nahirapan. Sabi dun sa huling verse, nahirapan pumasok sa mga bayan-bayan ng Panginoon. Pero, yung tao, yung humanap kay Lord para sila ay mapagaling. Amen? Palakpakan po natin. Alam niyo po mga kapatid, meron po 3 puntos. Ayan, 3 puntos na ating pagninilayan. Una,
Ayan, pananampalataya. Gusto ko lang pong itanong, ano po ang salitang ugat ng pananampalataya? Taya, yung ketongin, tumaya siya sa Panginoon. No, nanampalataya siya na siya po ay lilinisin. Lilinisin. Kasi yung ketong na yan, karumihan daw po yan. Nung panahon noon, karumihan, marumi ka pagka ikaw ay may ketong. Kaya sabi niya, lilinisin ako nitong Panginoon na ito, itong Jesus na ito. At hindi siya, sabi niya, inisip din niya na hindi ako iisnabin. No? Sabi niya, who you? No, hindi siya ginano ng Panginoon. Kasi nga nandun yung pananampalataya din na hindi siya tatalikuran o babaliwalain. At hindi rin po siya pagdadamutan na pagalingin. Hindi siya nag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya lubos yung pagtaya ng ketongin na ito. Kaya tayo po, tataya din po tayo. Amen? Tumaya po tayo sa Panginoon. Kasi tumataya din ang Panginoon sa atin. Paano? Diba? Kasi anak niya tayo. Kaya siya tumataya dahil gusto niya po tayo na makarating sa kanyang kaharian. Kaya nandito ang Panginoon, nakipamayan sa atin dahil nais niya na tayo rin po ay makasama niya sa kanyang kaharian. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, sino po ba sa inyo ang gustong makarating sa kaharian ng Panginoon? Taas ang kamay. Ayan. Diba lahat tayo gusto natin? Kaya tataya tayo. Amen? Amen. Pangalawa po mga kapatid, na key points, habag o compassion. Hindi po sapat yung pananampalataya lang. Kailangan may habag din. May compassion din na kung paano hinawakan ng Panginoong Jesus itong ketongin na ito, nandoon yung kanyang habag. Kahit na itinuturing ng marumi, pero niyakap ng Panginoong Jesus itong ketongin na ito. Eh ano, kung magkaketong din ako? Eh ano, kung may makakita sa akin? Eh ano, diba, kung pagalingin ko siya? Eh ano, kung may magsabi na nakisalamuha ako sa isang ketongin. Amen? No? Alam niyo po, itong ketongin na to, dito nagbigay ng kahabagan ng Panginoong Jesus. Binibigyan niya ng habag yung mga taong pinabayaan. Diba? Pinabayaan na yung ketongin na yun. Inaantay na lang kung kailan mamamatay. Inaantay na lang kung kailan maagnas yung kanyang balat. Inaantay na lang. Kasi parang sugat yan na kumakain sa laman ng tao. No? Sa bawat laman, sa kanyang balat, sa laman niya, kinakain hanggang siya ay mamatay. Kaya pinabayaan na ng mga taong bayan ng panahon nung sa Israelita, mga Israel, no, yung taong ito. Kaya, pero nandun ang Panginoon upang bigyan sila ng kahabagan. At ganun din tayo mga kapatid. Tanong mo nga sa sarili mo, mahal ba ako ng Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Amen, di ba? Hinahawakan tayo ng Diyos dahil mahalaga tayo sa Kanya. Yun din po yung mensahe ng awit natin kanina. Kahit saan pa tayo bumalik, kahit saan tayo pumunta, kahit na anong ginagawa natin, nakikita na pinakita sa atin ni Kuya Bong yung picture. Diba? Kahit saan ka pumunta, lagi kang nasa puso ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan. Totoo po yun. No? And of course, last, pangatlong punto ay yung pagpapanumbalik. Saan? Natatandaan niyo si
tayo outcast. Ibig sabihin, malayo sa komunidad. Pinanumbalik ng Panginoong Yesus ang alin. Hindi lang siya basta nilinis, hindi lang siya basta pinagaling, kundi pinanumbalik ng Panginoong Yesus yung paninindigan, yung dignidad ng taong ketongin para makabalik siya sa komunidad, para makabalik siya dun sa mga tao, no? Para hindi na siya maging out of place, para siya ay makasama na. Hindi lang po katawang din ang pinagaling ng Panginoong Yesus. Nais din niya na maibalik ang lalaking ko ketongin doon sa kanyang pamilya. Pero inyo kung ilang taon kang may ketong, wala namang lunas yun eh. Buti pa yung OFW, may sweldo. Buti pa yung OFW, makakabalik talaga sa pamilya, hindi sila outcast. Pero itong ketongin na ito, sila yung mga binabaliwala sa lipunan. No? At ganun din po tayo. Layunin ng Panginoong Yesus na ibalik tayo sa Ama. Tanggapin po natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Taligdan ng ating mga kasalanan, sumunod sa Kanya, at sumunod sa kalooban ng Panginoon. No? Paano po tayo babalik? May naisip po ba tayo? Paano ako babalik? Alam niyo po, dito pa lang, alam niyo yung awitin na lupa man ay langit na rin. Dito pa lang sa lupa, pwede po natin maramdaman yung langit. Na? Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Kasi pag sinabi natin, gusto mo bang pumunta sa langit? Sino nang gustong mauna? Babaan ang kamay, ayaw pa. Pa lang po sa lupa, pwede na natin maramdaman at maranasan ang kalangitan. Paano? Meron po mga ketong sa kasalukuyan. No? Sa ating panahon ngayon, marami pong tumutukoy sa mga bagay na nagiging sanhi ng paglayo sa Diyos o pag-iwas ng lipunan sa ilang uri ng mga tao. Ano yun? Ano yung mga ketong na yun sa kasalukuyan? Wala man tayo ngayon ng mga physical na ketong, physical na defect, pero meron po tayong tinatawag na ketong sa kasalukuyan. Ano to? Mga sakit na may stigma. Ano po itong mga sakit na ito? No? Na nagiging sanhi ng diskriminasyon. Nagiging sanhi ng katakutan. Nagiging sanhi din po na iniiwasan ng mga tao dahil sa maling pag-iisip o kaisipan. No? Diba? Iniiwasan natin yung mga tao yan. Yung may HIV, yung mga may AIDS. Diba po? Iniiwasan natin, baka mahawa tayo. No? Kasi mali yung thinking. Baka mamaya pagkayakap, ay, magkaka-AIDS ako. Baka mamaya pagka nakipag-beso-beso ako, may AIDS ako. Na? May pag-aaral po. Okay? Mental health issues. Ay, ayoko lumapit dyan sa tao na yan. Bakit? May tililing yan. Diba? Baka mahawa ko. Ay, ayoko maglalapit yan. Bakit? Kasi ang mga kinukwento niyan, puro mga depression, anxiety, nag-iinarte lang yan. No? Ayaw natin ang ganun. Pero actually, mga kapatid, ito pong mga tao to, nag-iisa rin po sa mundo. Nag-iisa din po sila. So, paano natin sila yayakapin? Paano natin sila tatanggapin? Diba? Sabi nga, hindi lang po sa kagalingan ng sakit, maaaring sa damdamin, pwede natin bigyan ng lunas na sila po ay makasama, alisin ang diskriminasyon. Amen? Pangalawa, emosyon ng pag-iisa. Meron po ba dito
Kanya. Amen? Yung pagiging gratefulness, yung pagiging thankful natin sa Kanya, na dun sa mga biyaya, sa mga blessing, no? Kaya dito sa community, alam ko wala niyan eh. Pero outside the church, marami po yan. Meron po mga bata, hindi nagsasalita. Mas gusto lamang po nilang kimkimin yung kanilang mga problema. Gusto po nila na kimkimin yung kanilang kalungkutan. Ayaw nilang ibahagi sa kanilang magulang, o ayaw nilang ibahagi sa ibang kabataan, ayaw nilang ibahagi dun sa mga tao, iniisip nila na hindi nila mapagkakatiwalaan. Kaya patuloy yung kanilang karamdaman na sinasabi na hindi nila ako naiintindihan. Ayan, no? Pero thankful tayo dahil meron tayong community na ganito. Amen? No, thankful tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Buti na lang. May charismatic. Amen? Buti na lang may ganitong klase ng pagtitipon na kung saan pwede akong makipag-usap. Hindi ako, no, i-judge. Ayan, mga judgmental. No? Marami pong mga charismarites dito. No, na kung saan, di ba, bibigyan ka ng payo, hindi ka i-judge kung ano man yung sinasabi mo, no? Uunawain ka. Amen? Amen. Sa pangatlo, mga kapatid, mga keto, sa kasalukuyan, panlipong ng keto, marginalized. Ito po yung mga pulubi. No? Sila yung mga taong hindi nakikita o sadyang iniiwasan ng lipunan. No, nung nakaraan, November, December, pagka pumasok na yung bare months, ano po yung napapansin natin sa paligid? Ang daming mga adyaw. Diba? Mga pulubi, taong grasa, nagpupuntahan dito sa Maynila. Umaasa na meron silang kahit papano, no? Na merong papansin sa kanila. Ito pa po, ex-convict. Mula sa kulungan, di ba, may rehabilitation, mayroon din na sila po doon sa kulungan ay nagbago, kaya sila po ay nabigyan ng parol. Kaya sila ay lumaya. Ibig sabihin, pinagdusahan na po nila yung kanilang mga kasalanan. Pero pagdating dito sa lipunan, hindi sila binibigyan ng hanap buhay. Ganun tayo mga tao, judgmental. Hindi natin matanggap na yung isang tao ay kayang magbago. Amen? No? Yan. Pangatlo, mga biktima ng pang-aapi, bullying. No? Ito yung mga bata. Bata pa lang, kinukutsa na. Alam niyo po dati, hindi naman bully ang tawag dyan. Yung pinipintasan. Kaya tuloy pagka sinabi ng teacher, bakit ikaw ba wala kang kapintasan? Tumatahimik na lang, o, di ba? Natatapos na. Pero generation talaga, nagpalit ng generation. Yung kapintasan, nagiging bullying na. No grade 6 ako, madalas akong umiyak, mga kapatid. Hanggang nung mag-college ako, napaiyak talaga ako. Nung grade 6 ako, ang sabi sa akin, kasi marami akong pekas. Yung pekas ko pala, sabi ng nanay ko, is pigmentation yan dahil ikaw ay isang mistisa. O, di ba? Mistisa kami dahil kami po ay may lahi ng Kastila. Meron po akong red na nunal. Hindi po yung kagat ng lamok. Nunal talaga na kulay-ula. Sa side po ng mother ko. Kaya tinatawag ako ng mga kaklase ko, strawberry. Pero yun dahil meron daw ako mga ganun-ganon. May mga pigmentation daw ako. Kaya sabi sa akin, strawberry. Doon po napapaya ko. Tsaka tinatawag ako, unano, pandak, 20. Tatlo yan. Pero sabi ng nanay ko, hindi nasusukat ang katakuhan simula dito pababa. Ayan, tanda
mula dito pataas. Kung ano yung laman ng isip mo, ng utak mo. Ay, naging proud na naman ako. Buti na lang yung wisdom ni nanay. No? Ang galing-galing. No? Talagang napakabuti ng Diyos. Kasi merong counterpart pala. Ano kung pandak ko? Diba? Top 1 naman ako. Diba? Ano kung pandak ako? Diba? Hindi ako nawawala sa kono-kono. Diba? Ganun yung mga pang-atake. Next po natin, pang-apat na ketong, spiritual na ketong. Ayan, ang marami tayo. Maliban pa sa pagiging judgmental, maliban sa madali tayong humusga, mga kapatid, ito pong spiritual aspect na ito, syempre yung kasalanan natin, nandyan po yung lagi tayong nagagalit. No, poon. No? Kung tayo po ay nababalot ang ating puso ng galit at saka ng puon, paano tayo makakarating sa kaharian ng Diyos? Amen? No? Paano natin matatanggap yung ating kapwa kung pinaghaharian tayo ng galit at puon? Kaya kailangan erase. No? Alisin na yun. Kung merong kasalanan yung ating kapatid, yung ating kakilala, yung ating kumpare, kumare, yung ating mga kaibigan, tama na yun. Diba? Kesa tayo pa yung magdala. Amen? No? Yung galit at puot, mga kapatid, makukonvert yan sa sakit. Bakit? Diba? Kasi yan po yung nagkaklag, yung nakakabara sa ating puso, sa ating mga ugat-ugat, dahil nagkikimkim tayo ng galit, ng puot. Kaya kung ayaw natin na bigla tayong ma-heart attack, alisin na po yung galit at puot na yan. Yan. Addiction o bisyo. Sino dito ang addict? Addict? Actually, mga kapatid, ang tinutukoy dito, yung bisyo na sumisira sa pagkatago. Bisyo, addiction, diba? ABS. Ano po yun? Ayan. Alak. Babae. Sungal. Galing. CBN. Chismis. Bungangera. Nagger. No? Naging galit. Alisin po natin yan. Okay? Para makarating tayo sa langit, para dito pa lang sa lupa, i-practice na po natin na huwag natin gawin yung ABS-CBN na yan. No, huwag na natin practice yan para dito pa lang po sa lupa, maramdaman na natin yung langit. Amen? Okay. Ayan. So, narito po yung hamon sa ating buhay. No? Tanungin po natin ang ating sarili. Lagay ang kamay dito sa ating mga dibdib. Tanungin po natin, lumalapit ba ako? Kanino? No? Sa pakiramdam natin, sa nararamdaman natin na tayo ay nagkakasala, na tayo po ay nakakasakit ng kalooban ng ating kapwa, na kung tayo ay nandoon sa point ng kabiguan, sa point ng kahihiyan, lumalapit ba ako sa Diyos? Sabi ng Panginoon, ibig ko, gumaling ka. Ang paanyaya po ng ating Panginoon na pagkalooban tayo ng habang, pagkalooban tayo ng kagalingan, ay laging nairiyan. Kahit saan tayo pumunta, laging nandiyan. Hinihintay lang ng Panginoon yung paglapit na yan. Sino ang ating iniiwasan? Isipin po natin, mga kapatid, lagay ang kamay sa dibdib. May mga tao ba sa buhay ko na itinuturing kong marumi? O hindi karapat-dapat sa oras mo? Baka sila yung mga taong kailangan ng paghawak.
Yung nakaalitan natin, baka kailangan na natin lapitan, kausapin, patawarin. Baka ito na yung mga taong kailangan na natin pakinggan. Baka ito na yung mga taong kailangan ng ating paglingan, ng ngiti, at ng simpleng pagtanggap. Dala ko ba ay kagalingan o pag-aakit? Sa bawat araw, mga kapatid, madaling manghusga ng kapwa, pero mahirap magmalasakit. Bilang tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong maging instrumento ng pag-ibig at ng hindi paglayo. Kaya po tayo narito, mga kapatid, dahil tinatanggap natin na tayo ay mga tagasunod ni Kristo, tagasunod ng Panginoon, upang maging instrumento ng kagalingan, instrumento ng kagalakan, instrumento ng pagpapatawad, hindi ng pagtaboy, kundi ng pagtanggap. Ang pagpapagaling ay hindi lamang po nagmumula sa gamot. Alam natin yan. Minsan, ang pagpapagaling ay nagsisimula rin po sa pagpapadama sa isang tao na hindi siya nalilimutan, hindi siya nag-iisa. Sa ketungin at sa ating panahon ngayon, hindi lang katawan ang kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesus, kundi kaya po niyang ibalik yung dignidad ng isang taong kinalimutan ng mundo. Kung paano hinawakan ni Jesus ang lalaking ketungin, tinatawagan din po tayo na hawakan din natin ang mga taong kasalukuyang tinuturing na marumi,